Tuloy ngang mahirap ang ating bansa, ngunit hindi maikakailang mayaman ang ating kultura. Hindi lang natin ito masyadong pinapahalagahan. Ito pala ang tinaguriang Golden Tara. Posibleng isa rito sa mga mahaling suot ni Lapu-Lapu ng panahon niya. Lapu-Lapu wore 2 earrings. It would have been like this. O baka hindi pa natin ito lubusang natutuklasan. Ngayong gabi, bakit hindi natin balikan ang mga pamana ng ating kasaysayan, ang mga maituturing na yaman ng ating lahi? Ilan lamang ang nakatala sa kasaysayan ng Pilipinas kung ano o sino tayo bago pa dumating ang mga Kastila. Buhay ang Kabanawang Raha! Sa grandiosong epic seryeng Amaya, Pinapangako, magkikita tayong muli. ipinapakitang sibilisado na noon ang mga Pilipino, malayo sa pinalabas ng mga Kastila na natagpuan nila tayong mga mangmang at walang alam. Kaya binansagan tayong Indio. Walang ginoong iibig sa isang tulad mong may dugong uribon! Bago pa man daw tayo naging kolonya ng Espanya, mayamang-mayaman na raw ang ating kultura. At kung naghihirap ang bayan natin ngayon, noon, tila saganang-sagana tayo. Sa ginto. Kaya marami akong suot na ginto dahil mga asawa ng mga datu, pinapamulutian nila ng mga gold. So ito yung isa sa mga treasures nila. Kasi alam mo na merong nakapatong dyan sa ulo mo, hindi ba? Na hindi mo naman palaging sinusuot, hindi mo palaging nararamdaman sa pang-araw-araw na paggalaw mo. It adds confidence sa amin, lalo na to play the character. Pero ang mga ginintuang burloloy na nakapalamuti sa mga tauhan ng Amaya, hindi raw bunga lang ng malikot na imahinasyon. Hango raw ang mga ito sa mga sinaunang gintong alahas na sinuot ng ating mga ninuno. Dito sa Ayala Museum sa Makati, matatagpuan ang exhibit na Gold of Ancestors, kung saan ibinasa ang ilan sa mga kagamitan sa epic seryeng Amaya. Dito, mamamangha ka sa mahigit 1,000 piraso ng gold artifacts na pinaniniwala ang binuo noong pang 10th century o mahigit 1,000 taon na ang nakakaraan. May mga alahas, sinturon, mga figurin, mga mythological characters at iba-iba pang mga kagamitan. Ang mga Pilipino noon, marunong na silang mag-process ng raw gold. Even then, bago nga naligaw si Magellan at napunta sa Cebu noong 1521, ang mga naninirahan dito sa mga isla na ito ay gumagamit na ng ginto para sa pang-araw-araw nilang buhay. Kagaya ng paggawa ng mga bowls, mga necklaces, hikaw, at marami pang mga ibang bagay na gamit ay ginto. Mga gintong death mask naman ang ipinantatakip sa mukha ng mga yumao. Patunay lamang na ang ginto, bahagi raw ng buhay ng mga sinaunang Pilipino, mula pagkapanganak hanggang kamatayan. At hindi lang yan. Karamihan sa koleksyong ito ng Ayala Museum, 22 hanggang 24 karat gold ang tinuturing na pinakamataas at pinakamagandang uri ng ginto. Kaya talaga bang maraming ginto dito sa Pilipinas? There's really a lot because ang Pilipinas has
gold as a natural resource, aside from all these things na made out of articles already deposited or have been buried as treasures. That's why we Filipinos should really be proud of all this, because this really be part of our culture. It's our heritage. Sobrang yaman daw talaga noon ng Pilipinas sa ginto. Sinasala raw ng ating mga ninuno ang ginto sa ilog o batis. At saka hinuhulma o hinuhugis gamit lamang ang mga sinaunang kagamitang bato. If you try to examine further, nakahugis siya into the shape of a coconut shell na maaaring dun iminold. Mayroon dyan mga diadems na ang pagkaka-weave niya is your banig. Meron din mga beads dyan fashioned after the suso. So talagang makikita mo na dito na hukay, dito nagmula. Sa katunayan, sa Boxer Codex, isang manuscript kung saan naitala ang pamumuhay ng mga Pilipino nang una tayong nakasalamuha ng mga Kastila noong 16th century. Inilarawan ang mga sinaunang Pilipino na naaadornohan ng ginto. Ang ibang araw, halos puro ginto ang kasuotan mula ulo hanggang paa. Kung titignan ngayon, tila ba napakamaluho pala ng ating mga ninuno. Ano naman dito sa mga nakadisplay sa inyo ang masasabing nung unang panahon, meron din tayong royalty? The wall at your back has all these crowns in various forms. So may social strata. Noong pa man. So noong unang panahon, may mga tao, mapalalaki man o babae, na nagsusuot ng mga ganyan, mga palamuting pang-ulo na would differentiate them from the commoners. Pero isa na marahil sa pinakamahalagang ginto sa koleksyon ng Ayala Museum, ang Golden Regalia. Isang halter na halos 4 na kilo ang bigat. Makikita rito kung gaano kaingrande, kabusisi at kadetalyado ang pagpuproseso noon ng ginto. Ang ganda ng design. As you can see, it's made out of gold thread, gold beads, and a cord made out of gold in the middle. Sa loob may ginto pa rin yan, eh? Posible din ba na itong mga artifacts na ito, galing sa ibang bansa, no? At hindi talaga gawa dito sa atin? In fact, there's a group of scholars claiming na hindi nga daw atin yan. Yes, na pwedeng loot again na dinala at na ilibing dito sa Pilipinas. Pwede yun. But ang isang proof is the notion that marami tayong ginto as mineral. And the designs are Pinoy. Pero alam nyo ba na ang ilan pala sa mga gintong artifacts na naka-exhibit dito sa Ayala Museum, nahukay lamang ng isang ordinaryong tao? Dito sa mismong bundok na ito, sa Sitio Magroyo, sa munisipyo ng San Miguel sa Surigao del Sur. Nagbago ang buhay ni Berto noong 1981, mahigit 30 taon na ang nakakalipas. Mayroon ko nakitang isang nagkislap, pinulot ko, kinuha ko, binuhusan ko ng battery solution, tinapunasan ko, pagtingin ko, ginto na talaga. Pagtingin ko sa dulo, pagtingin ko sa tabi, pagtingin ko sa kabila, marami pala. Iba-ibang klase, may porcelas, may necklace. At dahil hindi malaman ang gagawin sa mga nahukay niyang kayamanan, sumangguni si Berto sa kanyang kaibigang pari, si Father Francisco Alves. Napagkasunduan nilang sa simbahan na muna itago ang ilan sa mga ginto. Si Father Alves din ang tumulong kay Berto para mabenta ang mga ginto sa Maynila. Umuwi na kami dito sa Surigao, so mayroon ako ng pera, nang bili ako ng mga gamit, bili ako ng bahay, bili ako ng iba-iba pa. Hindi nagtagal, parang apoy ng kumalat ang chismis. Sa swerteng tumama kay Berto, ang bundok tuloy ng Sitio Magroyong tinagsanoon ng mga tao para mag-treasure hunting. Subalit marami talagang nasisilaw sa kinang ng ginto.
Maraming naghangad sa mga ginto ni Berto. Pinagbantaan pa nga raw ang buhay ng kanyang pamilya. Kaya't pansamantala silang lumipat sa Dumaguete City. Pero kinalaunan, nagpasya na rin siyang bumalik ng Surigao del Sur. Sige, tuloy. Ngunit halos 5 taon lang daw nakapagbuhay milyonaryo si Berto. Ito ang bahay ko na nabili noong sa pira ng ginto. 60,000 niya ang pagbili ko nito. 2 taon umakyat sa taas at saka kinuha na yung susi sa asawa ko. Binuksan yung mga ano. Ano po mga nakuha nila, sir? Mayroong pira. Mayroong mga gamit namin. At mukhang totoo nga na ang pinakamadaling maubos ang perang hindi pinaghirapan. Dahil ngayon, ang bahay na ito na lamang ang natira sa lahat ng mga naipundar dati ni Berto. Sa ikalawang palapag ng kanilang tahanan, ipinakita sa amin ni Berto kung saan itinago niya noon ang mga ginto. Tagal na ito, mga pa ito. Tawag sa bulaan ng kaban. Sa kasalukuyan, pagsasaka ng kanilang lupa ang pinagkakaabalahan ni Berto. Wala rin daw siyang pinagsisisihan sa mga nangyari. Ipinagpapasalamat na lang daw niya ng ilang mga gintong aksidente niyang nakita na ibenta sa pamilya ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin, na makalipas ang mahigit 20 taon, makakita ng tamang pagkakataon para ipahiram ito sa Ayala Museum upang masaksihan ng mga Pilipino. Pagka yung mga tao na paano, ano bang nangakuha mo? Ang sabi ko, punta lang kayo ng museum, sa Ayala Museum, makita mo yun. Kaya yun nakatatak na ang pangalan ko. Pilipino nagawa yan. Kaya hanggang sa sumusunod ng mga relinisyon, makita sa mga Pilipino, ganun din. Habang narito sa Ayala Museum ang mga natuklasang ginto ni Mang Berto, mananatili raw buhay ang kanyang alaala bilang isa sa mga nakadiskubre ng mahalagang kayamanan sa kasaysayan. Kahit pa kung tutuusin, nagkatotoo kay Berto ang kasabihan, na ginto na, naging bato pa. Mabuting araw ang mga gintong natagpuan ni Berto, narito pa sa Pilipinas. Dahil isang gintong estatwa na natagpuan sa Agusan del Sur noong taong 1917, nasa isang dayuhang museo na ngayon sa Amerika, ang Golden Tara. Paano nangyari ito? At higit sa lahat, maibabalik pa kaya ito dito sa Pilipinas?